This story is way deeper than just a family drama about trickery and favoritism. People love to say Rebekah was just being sneaky, but that's not the full picture. Rebekah wasn't just lying, she was moving in line with God's prophecy. Remember Genesis 25 verse 23? God told Rebekah straight up, "The elder shall serve the younger." She knew the blessing had to go to Jacob, not Esau, because that's what God said. So when she tells Jacob to wear Esau's clothes and cover himself with goatskins, she's making sure God's word comes to pass, even if it looks messy on the outside. Now, why the clothes and the goatskins? It's not just a costume. Jacob putting on Esau's garments is a picture, a prophecy of how we as believers are clothed in someone else's righteousness. Esau represents the flesh, the first birth, the old way. Jacob represents grace, the second birth, the new way. Just like Jacob put on Esau's clothes to receive the blessing, we put on Christ to receive God's blessing. It's not about our own works or our own goodness. It's about being covered in what Jesus did for us. And check this, Rebekah even says, "Let your curse be on me, my son." That's a shadow of what Jesus did. He took the curse so we could get the blessing. So don't get it twisted. Rebekah wasn't just being manipulative. She was aligning with God's plan, making sure the blessing went where God said it should go. This whole episode is a wild, prophetic picture of the gospel, grace over works, the second birth over the first, and the blessing coming to the one God chose, not the one who looks like he deserves it. Sapagkat kayong lahat na binautismuhan kay Kristo ay nagbihis kay Kristo. Galatia 3, versikulo 27 kay JV. Mas malalim pa ang kwentong ito kaysa sa isang drama ng pamilya, tungkol sa panlilinlang at paboritismo. Gustong-gusto ng mga tao na sabihing si Rebekah ay mapanlinlang lang, pero hindi yun ang buong kwento. Hindi lang nagsisinungaling si Rebekah, siya ay kumikilos ayon sa propesiya ng Diyos. Tandaan mo ang Genesis 25 versikulo 23. Sinabi ng Diyos kay Rebekah ng diretso, ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Alam niyang ang pagpapala ay para kay Jacob, hindi kay isa, dahil iyon ang sinabi ng Diyos. Kaya nang sabihin niyang isuot ni Jacob ang damit ni Isa at takpan ang sarili ng balat ng kambing. Hindi lang siya nagmamadali, sinisiguro niya na matutupad ang salita ng Diyos. Kahit na mukhang magulo ito sa labas ngayon, bakit pa ang mga damit at balat ng kambing? Hindi lang ito isang costume, ang pagsusuot ni Jacob ng mga damit ni Isa ay isang larawan, isang propesisya kung paano tayo bilang mga mananampalataya ay nababalutan ng katuwiran ng iba. Si Isa ay kumakatawan sa laman ng unang kapanganakan ng lumang paraan. Si Jacob ay kumakatawan sa biyaya, ang ikalawang kapanganakan ng bagong daan. Gaya ng paglagay ni Jacob ng damit ni Isa upang matanggap ang pagpapala, tayo rin ay naglalagay kay Kristo upang matanggap ang pagpapala ng Diyos. Hindi ito tungkol sa ating sariling mga gawa o kabutihan, kundi tungkol sa pagiging natatakpan ng ginawa ni Jesus para sa atin. At tingnan mo ito, sabi pa ni Rebekah, nasa akin nawa ang iyong sumpa, anak ko. Yan ay anino ng ginawa ni Jesus. Kinuha niya ang sumpa para makuha natin ang pagpapala.
Kaya wag magkamali, hindi lang basta magpanlin lang si Rebecca. Sinasalamin niya ang plano ng Diyos, tinitiyak na ang pagpapala ay mapupunta kung saan sinabi ng Diyos na dapat ito mapunta. Ang buong episode na ito ay isang ligaya, prophetikong larawan ng Ebanghelyo, biyaya higit sa gawa, pangalawang kapanganakan higit sa una, at ang pagpapala ay napupunta sa pinili ng Diyos, hindi sa mukhang karapat-dapat dito. Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.